Oh, kaming mga nanay, paldong-paldo pagdating sa gawaing bahay. At baka naman pati sa pera, pumapaldo din kami. Kaso hindi mga mare, kailangan talagang paghirapan kung gusto mong kumita. Hapon na naman kasi mga mare, kaya aligagana naman tayo. Syempre, pagluluto natin yung galing sa trabaho. Deserve nilang kumain agad pagdating nila galing sa trabaho. Alam niyo na, kahit walang OT, ay napapagod rin yan kahit papaano. Kaya for the menu, eto, ipagluluto natin sila ng ginisang repolyo. Tapos papartneran ko na lang ng isang pack na tosino. Hotdog naman para sa mga bata. Alam niyo naman, pecha de peligro na naman, kaya tipid-tipid ulit tayo. 5 days pa bago sumahod, kaya tipid-tipid rin natin ang budget. Anyways mga mare, pagpasensyahan niyo muna yung boses ko. Nako, tinamaan na naman tayo ng sakit ng sipon at sakit ng ulo. At kahit may trangkaso, gagawa tayo dito sa loob ng bahay. Maglalaba, magluluto. At ganyan po kaming mga naiiwan sa bahay. Kahit may nararamdaman na, sige pa rin sa pagtatrabaho. Dahil kami mga housewife, walang mga sick leave, walang day off. 24/7 nagtatrabaho dito sa loob ng bahay. At kami yung nagtatrabaho nung walang sweldo. Kaya pakansuelo na lang sa amin. At nagpapasalamat dahil binibigay ni Mr. yung buong sahod niya sa akin para mamangasiwa sa pagbabudget. Oh, sana all, na may mga mister na binibigay yung buong sahod sa misis. Taas ang kamay kung sino dyan. O, bueno mga mare, ito na nga yung tosino. Bago ko nga ipipirito to, ilalaga ko muna sa konting tubig para maluto siya hanggang sa loob. Tapos, ito as usual, magkakape na naman tayo. Taas din ang mga kamay dyan, yung mga adik sa kape. Ay talaga namang numero uno sa listahan, yung mga adik sa kape. Pagkatapos ko nga magtimpla ng kape, eto, kumuha nga ako sa rep ng pangmerienda ng mga bata. Kanina kasi mga mare, dumaan yung suki namin na magpuputo. Kaya bumili naman ako ng paborito nilang mga anak ko, yung biko. At ito, inuumpisahan na nga nilang lantakan. Muntik pa nga kung hindi matiran. Habang pinipirito ko na nga yung tosino, eto, dito ko sa tambayan kong duyan. At dito ko nga ipagpapatuloy yung kape ko. Pagkatapos nga mga mare magkape, eto, hahanguin ko na nga yung tosinong niluluto ko. Hindi ko nga medyo sinunog dahil papait na nga yan. Nilaga ko naman yan kanina. Mamaya nga pagdating ni Mr. Pagsasandok ko na nga lang siya. At sabay-sabay na naman kaming kakain sa hapagkainan. O diba, pamilya ang ganap mga mare. Pero bago yan mga mare, pagsasalang ko nga muna ng 2 gatang na sinaing dito. At dahil nga may tira pa kaming kanin kanina, kaya 2 gatang lang yung sinaing ko. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko. At kung hindi ka pa nakakapag-follow, mag-follow ka na. At baka naman, pakiiwanan ng isang heart dyan. Dyan na nga kayo, bye-bye! Hi! Hello mga mare! Ganito pala yung mga eksena ko bago nga patulugin yung mga bata sa tanghali. Para naman humaba-haba yung pagtulog nila. Papagpagin ko nga yung mga unan tsaka yung bedsheet. Para nga hindi makati pag hinigaan na. Tapos ito, magwawalis hanggang sa ilalim ng papag. Para yung mga alikabok na pumapasok dito ay matanggal-tanggal lang kahit papaano. Ang hangin kasi dito mga mare, kaya yung mga alikabok hindi mo mapipigilang pumasok. Tapos sisik-sik pa kung saan-saan. Kaya naman namamayat-maya ko yung pagwawalis dito sa loob ng bahay. Pasensya na nga muna kay mga mare sa boses ko. At talaga naman tinamaan tayo ng sipon. Kaya naman yung voice over ko ganito na lang. O anyways mga mare, itong lang at lalampasuhin ko yung sahig namin. Para naman presko yung pagtulog namin sa tanghali. Dahil medyo umaarangkada na nga yung tag-init. At alam niyo naman mga mare, sa baba ng bubong namin ay para na kami sinisilaban dito sa loob ng bahay namin, lalong-lalo na pagdating ng tag-init talaga. Kaya naman pag natutulog ka pa, lahat ng bintana nakabukas para sumingaw yung init tapos yung amoy kulob ng bahay. Bueno mga mare, pagkatapos ko na maglampaso, dito naman ako sa kusina. Pinaguhugasan ko na yung dapat hugasan, tapos pinunasan ko na yung lamesa at saka yung lababo. Para naman bago matulog, hindi lang yung kwarto yung fresh, pati yung kusina. At pagkatapos ko na nga paghuhugasan lahat at paglilinisan, ay ito, saka pa lang ako makakain ng tanghalian. Masyadong isda nga pala yung ulam namin mga mare. At dahil napakain ko na nga yung mga bata kanina bago ako magsimulang magtrabaho, ako naman itong kakain. At pagkatapos ko na nga kumain mga mare, mga bandang alauna na to. Kaya naman ginagayak ko na yung mga daddy ng mga bata para patulugin na nga sila. Araw-araw nga ganito yung routine ko tuwing tanghalian bago patulugin yung mga junakis ko. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko. At kung hindi ka pa nakakapag-follow, mag-follow ka na. At baka naman pwedeng pakiiwanan isang heart dyan. Dyan na nga kayo, bye-bye!
Hi! Hello mga mare! Welcome to my mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin noong Sabado. At ito, magtatry ako magluto ng chili garlic oil. Kanina nga sa palengke, bubling nga ako ng halagang 35 pesos na siling labuyo. Tapos ito nga bawang, sa Oseb ko nga binili dahil mura lang doon. At ito na nga, gagamitin ko na nga itong bago kong food processor. Maliit nga lang yung capacity niya, kaya nga pinaghati ko sa dalawa yung bawang. So far naman mga mare, maganda naman yung pagkakagiling niya dito sa bawang. Pero pagdating nga doon sa sili na yung ilalagay ko doon sa food processor, nako, nag-malfunction nga mga mare, sabay lowbat. Kaya ang ending, minanon-mano ko ng hiwa yung sili. Ko, talaga naman nakakatakot ay nagtatalsikan nga ang sili at baka maipahid nga sa mata. Tingnan nyo naman, lalaki ng hiwa. Tuwing na mga mare, nung naipainit ko na yung mantika sa kalan, inilagay ko na nga yung bawang sa mahinang apoy. Baka kasi masunog. Tapos nung maging golden brown na mga mare, nilagay ko na nga itong siling hiniwa ko. After 15 minutes nga mga mare, nilagay ko na nga itong mga sauce. Yung paminta, asukal, oyster sauce, tsaka yung konting magic sarap. Naayang ko lang siyang kumulo mga mare at paminsan-minsan nga hinahalo ko para hindi nga magdikit-dikit gawa ng may asukal. After 20 minutes, ito na nga yung kinalabasan. Tapos inilagay ko na rin yung suka at hindi ko katinakpan ng 3 minutes. After 3 minutes nga mga mare, ito hinalo-halo ko na nga ulit hanggang sa na maluto na. At isinali ko na nga dito sa lagayan at hayaan ko lumamig para mamaya maisalin ko na sa mga container jar. Para sa first try magluto nito mga mare, hindi na rin masama. Kahit nga yung sili malalaking hiwa dahil nga hindi na grind. Itong container jar nga pala mga mare ay pinakuluan ko nga sa mainit na tubig. Para daw nga ito tumagal-tagal yung ilalagay natin dito. Pagkatapos nga palamigin tong chili garlic oil mga mare, isinalin ko na nga dito sa lagayan. 100 ml pala to. At nakagawa nga ako ng 4 na bote. At try ko nga mag-costing mga mare. Not bad pa naman para sa first try. Gagawin ko nga itong pambenta mga mare. Dahil alam niyo naman, business-minded tayo. Kahit saan nga pwedeng gamitin to, lalong-lalo na sa siomay. Pwede din gawin sausawan to. At talaga namang hindi ako mapapahiya pagdating sa sausawan. Kaya sa mga suki ko dyan, alam niyo na, bibigyan ko nga kayo ng discount dahil first try natin gumawa ng chili garlic oil. O siya mga mare, dyan na nga kayo. Bye-bye! Heto na nga at naluto ko na nga spicy bagoong alamang na ititinda natin. Yes mga mare, luto na nga yung mga paninda ko. At habang pinapalamig ko nga itong mga mare, iginaya ko na nga itong lagayan. Plastic cup na nga pala yung binili ko dahil ito nga ang mas nakakamura kumpara doon sa glass container. Dito nga mga mare, mas maraming mailalagay at mas mapapamura pa. Anyways mga mare, nang lumamig na nga itong bagoong alamang ko, ay sinali ko na nga dito sa lagayan. At dahil wala pa nga tayong tools para sa mga packaging mga mare, kaya ang ginagawa ko na lang panukat itong kutsara. Para mga pare-parehas mga mare, 4 na kutsara nga ang nilalagay ko dito. At mamaya-maya i-costing natin para naman malaman ng mga suki ko kung magkano. Yes mga mare, kailangan na natin magkarakit mga mare para naman makatulong dito sa mga gastusin sa bahay. Kahit maliit lang ang puhunan, hanggat kikita ipapasukin natin yan mga mare. Ganyan nga tayo ka business minded. Hindi nga pwedeng nandito nga lang tayo sa loob ng bahay. Kailangan na yung umisip ng paraan ng pagkakakitaan basta susuportahan ka ng mga nasa kabahay mo. Yung mister ko nga mga mare, wala naman ng angal. Kaya naman go ako dito sa mga pinaggagawa ko. Anyways mga mare, ito na nga nakagawa na nga ako ng 8 pirasong cup na bagoong alamang. At habang nililinya-linya ko nga itong mga mare, nag-costing na nga ako sa isip-isip ko. At nang maitotal ko na nga at isinama ko nga yung labor, ay maibebenta ko nga ito ng 30 pesos isa. O diba mga mare, sa halagang 30 pesos may pangsawsawan ka na, may pang-ulam ka pa. At sinisigurado ko nga sa inyo mga mare, mapapahirit ka pa ng isa. Pakunti-kunti nga lang muna itong niluluto ko dahil ito nga ay by orders. Kung ilan nga lang yung orders ay yun nga lang din ang niluluto ko. At ito yung ginagawa ko sa tuwing sasahod si mister. Kaya mga mare, pakisuportahan po ang munting racket ko. Diyan na nga kayo. Bye-bye! Sino ba naman ang hindi gaganahang magbenta kung ganitong dishwashing liquid na napakaganda?
Yes mga mare, eto na nga ang gagamitin kong pangbenta. Dahil nakuha niya nga yung gustong gusto kong consistency, yung malapot at hindi malabnaw. Bakit kamo tingnan naman yung packaging niya? Talaga naman yung ingredients niya, hiwa-hiwalay. At titingin ka sa manual kung paano ang proseso nito. Katulad nga nito, naglagay na ako ng 5 litrong tubig dito sa timba. Unang step mga mare, nilagay ko yung fortified bubble booster. Tapos isinunod ko yung surfactant. Binabad ko nga ng 20 minutes para nga malusaw yung buo-buo. And after 20 minutes nga ito, hinalo-halo ko na para masigurado pang matunaw yung mga namumuo at nang ma-mix na yung dalawang ingredients. Tapos ito, ilalagay ko na nga yung decreasing agent. Tapos itong scented chillant niya na lemon. O, tingnan nyo mga mare, napakadaling nga gawin nito kahit nga hiwa-hiwala yung mga ingredients niya. Basta susundin mo lang yung nasa manual at nang hindi pumalpak yung ginagawa mo. At heto na naman tayo mga mare, hahalo-haluin ko na naman to para mag-mix-mix na yung mga ingredients niya. Huwag kang magsawang maghalo mga mare. Hanggang sa makuha mo na nga yung texture na gusto mo, yung malapot at hindi yung malabnaw. At kung gusto mo nga yung malapot na texture, eto mga mare, ilalagay na natin yung last step niya. At ito nga yung thickener na pampalapot. Bubuhos mo nga yun ng dahan-dahan habang hinahalo para nga hindi magbuo-buo, magdikit-dikit yung mga ingredients. At nung matapos ko nga mahalo mga mare, mag-aantay nga tayo ng 24 hours bago natin ilagay sa lagayan. At ito mga mare, ginabukasan. As you can see mga mare, ang ganda ng texture niya. At ito yung gustong-gusto kong consistency niya, yung malapot at hindi malabnaw. At ditong-dito na ako mag-i-stick to one. At ang ganda talaga nitong Wise dishwashing liquid. Sa murang mahalaga mga mare, makakagawa ka ng 5 liters. At ito, pwedeng-pwede mong panggawing negosyo o pwedeng-pwedeng pang sarili lang na gamit sa bahay. At dahil business-minded tayo mga mare, pambenta ko nga ito dahil ubos na nga yung mga nahalo ko nung nakaraan. Kaya ito, nagsimula ulit ako maghalo ng pangbenta. Goods na goods nga tong pang negosyo mga mare pag habang nasa bahay ka. Yung tipong nasa bahay ka lang pero may instant racket ka. Kaya kung gusto mong magka-negosyo mga mare habang nasa bahay, tingnan nyo na nga lang sa comment section yung link kung saan mabibili at bahala na kayo mag-check out. Bukod nga sa lemon flavor, meron nga din silang kalamansi at antibac. Ano pa mga mare hinihintay nyo, mag-start na kayo ng mini negosyo. Once na mag-check out nga kayo ng 5 liters, ito may kasama nga 5 na labeling sticker. At sinisigurado ko nga sa inyo maganda pang gamit sa plato to. Dahil nga may degreasing to. Ibig sabihin mga mare yung may pagtanggal sa mga sebo. Napakabula nga din yan mga mare. O ano pang hinihintay nyo, mag-check out na kayo sa Yellow Basket. At magsimula na kayo sa mga mini negosyo. At sa mga suki ko dyan, eto na po, ready na po ang aking dishwashing liquid. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung di ka pa nakakapag-follow, mag-follow ka na. At baka naman pakiuwanan ng isang heart dyan. Diyan na nga kayo. Bye-bye!